remember, meron po talagang napaka-importanteng gagawin tayo sa mundong ito na meron po tayong reward na matatanggap in the afterlife. Pag-usapan po natin may present impacts, may eternity, and eternal versus temporal living. Pag-usapan po natin may present impacts, may eternity. Lahat po ng ginagawa natin sa mundong ito, meron po itong kinalaman sa kabilang buhay pag tayo po ay pumanaw mula sa lupang katawang ito. Sabi po dyan sa Matthew 6:9-21 from the New Living Translation, "Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be." And may the Lord add wisdom to the reading of His mighty word. So nakita po natin dito kung gaano ka-importante sa Panginoon ang mga desisyon natin. At most especially sa verse 21, nasaan ang puso natin. Ang sinasabi po kasi ng Panginoon dito, ang puso na nakaangkla sa Panginoon at nakatutok sa kabilang buhay ay puso ng isang tao na handang magbigay. Puso ng isang tao na handang tumulong sa kapwa na walang panunumbat. Yung puso na handa siyang gumawa ng kabutihan kahit siya ay makatanggap ng kasamaan mula dun sa mga tao sa kanyang kapaligiran. Maaring kamag-anak, maaring troll sa internet, whoever that may be. This is a person na ang kanyang puso, ang kanyang treasure, yung laman ng kanyang puso ay mga bagay-bagay na gagawa siya ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi po dahil gusto niya makakuha ng reward, kung hindi yun na po kasi ang kondisyon ng puso niya. Pansinin niyo po sa mga nanonood ngayon, ano po ba ang laman ng ating puso? At kadalasan gusto niyo malaman kung anong laman ng puso mo, painggan mo ang iyong sarili, ano ang lumalabas sa iyong bibig. Ito ba ay pera, 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 pera? Yaan ang laman ng puso mo dahil lalabas at lalabas sa bibig mo, sa mukha mo, yung itsura mo, di ba? Sa mga nakikinig dito ngayon na meron ng kaedaran, alam mo na lahat ng pinundar mo ay iniwan mo. Sa tagapagmana mo, wala kang mabibitbit sa kabilang buhay. Bakit ka magpupundar ng sapatos? Ilang sapatos ba kailangan mo? At ano ang kinalaman niyan sa kabilang buhay? Lalo na kung ikaw ay anak ng Diyos. Kung bumili ka ng 2 o 3 sasakyan, ano yung dahilan bakit binili mo yung sasakyan? Ito ba ay para may pagyabang ka? O para yung sasakyan na binili mo ay magamit sa missions? Yung sasakyan ba na binili mo, ito ay hindi lamang simbolo o ilaw ng pag-asa, kung hindi ito ay ginagamit mo para ikaw ay magdala ng mensahe ng Panginoon, magdala ng kagalingan sa mga tao na naghahanap ng kanilang, healing sa buhay. Napansin ko sa mga taong mapagbigay, sa mga tao na matulungin, ang sasaya nila. Punong-puno sila ng kagalakan. Hindi ka makakarinig ng reklamo sa kanilang buhay. Ano man ang circumstance nila, nagpapasalamat sila. Hindi ko makakalimutan si Jeremy Camp, sa mga nakakilala po siya sa inyo. Siya po ay isang gospel singer sa Estados Unidos. Nagpakasal po siya sa kanyang college sweetheart. Early in the marriage, nalaman niya na may cancer pala yung kanyang asawa. At kinuha ni Lord, hindi hinil ni Lord from the cancer. But si Jeremy Camp, sabi niya, that was the darkest day of his life. But he found the most brilliant or most illuminating experience ng buhay niya. Because it actually brought him the realization of thankfulness. So hindi siya naging bitter sa Panginoon. Hindi siya nagtampo dahil kinuha kaagad ng kanyang asawa, ang college sweetheart niya. Ngayon po kasi meron na rin siyang asawa at meron siyang anak. Na-condition po kasi yung puso niya to put God first in his heart. And the return of the blessing is not only limited to dito sa mundong ito at sa bagong kondisyon ng kanyang pananaw sa pag-iisip at naging inspirasyon po ang buhay niya for people who have gone through losses and needs to overcome. So ganun po kasi siya. Hindi siya nagreklamo, hindi siya gumawa ng bagay-bagay na madidiskaril ang kanyang buhay. Ngunit siya po ay patuloy na nagpasalamat sa Panginoon.